Pinipilit mag-issue ng import permit, mga kaboses, mga babayan. Matindi po itong isiniwalat, no, ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, mga kaboses, mga kababayan. Kasi ito pa lang si Saldico, no? Matagal na pala itong trabaho talaga niya, mga kaboses, mga kababayan, na talagang mangilkil, no? Noon pa man, mga kaboses, mga kababayan. At ito pong pagbubunyag ngayon ni Secretary Francisco Chu Laurel, binilaukan po si Terry Ridon, mga kaboses, mga kababayan. Hindi po siya makapaniwala. Kasi itong si Secretary Francisco Chu Laurel, mga kaboses, mga kababayan, malapit po ito kay Presidente Marcos. Sa katunayan nga, sumuporta pa ito, no, sa kandidatura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. noong kasagsagan po ng eleksyon, mga kaboses, mga kababayan. Kaya, siguro, no, nakita rin ni Presidente Marcos bilang pagbabalik niya, no, ng ito pong magandang loob doon kay Laurel, nilagay siya sa Department of Agriculture, mga kaboses, mga kababayan. Kasi alam naman po natin, ang field po ng negosyo ni Laurel, ano po, importation ng mga isda, no? Ito po'y importer ng isda, mga kaboses, mga kababayan. At yan po'y saklaw sa agrikultura, no? Nabilong po yan sa agrikultura. So, yung tiwala ni Presidente Marcos ay nakaangkla doon since alam ni Laurel yung sistema, mga kaboses, o yung kaganapan when it terms to agriculture, mga kaboses, mga kababayan. So, ito, napakaganda pong pakinggan itong video na ito, mga kaboses, mga kababayan. Kasi po sa interpelasyon po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa budget briefing po ng Department of Agriculture ay isiniwalat po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mayroon raw pong isang kongresista na nambraso di umano, mga kabos, mga kababayan, para makakuha po ng import permit sa mga isda. Grabe, garampal talaga, mga kabos, mga kababayan. Ayon po sa kalihim na humirit di umano ng nasa 3,000 na containers si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa kanyang mga kumpanya. Ngunit hindi pinagbigyan, mga kaboses, mga kababayan. So, ngayon, ito po pakinggan po natin. Ito po video, mga kaboses, during po sa interpellation, mga kaboses, dyan po sa House of Representatives. During po ito sa budget deliberation na isinagawa. Ano po, mga kaboses, mga kababayan. Patingnan nyo po yung mukha ni Terry Ridon. Ito si Terry Ridon kasi, mga kaboses, mga kababayan, kilala po yan, no, na dumidepensa kay Zaldico, mga kaboses. Ayaw po niyang ipatawag si Zaldico dyan sa House of Representatives para sana marinig, mga kaboses, mga kababayan, ng taong bayan. Yung sagot o komento ni Zaldico regarding sa issue nga kinakaharap niya sa flood control project. Kasi ito, for the record, mga kaboses, mga kababayan, isa si Laurel ngayon sa makakapagpapatunay kung gaano kagarapal ito pong si Zaldico, mga kaboses, mga kababayan. Narito pong video. Listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. Alright. Very clear, no? Ayan. Ubo. Okay. Ayan. Nasaktan, ano? Ulitin natin. Isa pa. Listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. Alright. But very clear, no? Pinagtawanan Okay. Ayan, nahilaw, mga kabos, mga kababayan, nahilaw si Terry Ridon. Ano pa kaya yung pwede niya maging reason, mga kabos, mga kababayan? Paano pa kaya niya didipinsahan itong si Zaldico?
Ano po? Na nakikita na po natin mga kabos, mga kababayan, dahan-dahan na pong nahuhubaran itong si Saldico. Mismo si DA Secretary na Francisco Chu Laurel ang nagsabi, mga kabos, mga kababayan. Siguro hindi na siya nakapagpigil. Ano po? At kailangan na talagang isiwalat. Kasi baka mangyari pa iyon, no? Na baka may mangikil pa, mga kabos, mga kababayan. O meron pang humirit pang ibang mga kongresista. No? Kapag ka meron pong ganyan na mangyayari dyan sa DA. Ano po? Giit nga po ni Laurel na humirit itong siko ng humigit kumulang 3,000 containers pero hindi niya ito pinagbigyan. Siguro nagalit siguro si mga kaboses, mga kababayan. Siguro nagalit siguro si Congressman Saldico doon, mga kaboses, ayon kay Laurel, may sinusunod ng formula batay po sa sensya at patas sa sistema ng DA pagdating po sa importation. Napakabigat po, mga kaboses, mga kababayan, ng paratang na ito ni Laurel. Hindi po ito basta-basta. Ngayon lang po natin ito nalaman. Ano po, mga kaboses, sa harapan itong Defensor Rizaldico na si Terry Ridon. Ano po? Pinipressure si Laurel, mga kaboses, mga kababayan. 3,000 containers pang hinihingi na ni Saldico, mga kaboses. Pero ang kagandahan lamang po nito ay hindi po siya pinagbigyan ni Secretary Laurel. Ano po? Kaya po tayo nagtatanong ngayon, bakit may ganitong pangyayari sa una pa lang, mga kaboses, mga babayan? Hindi ba't malinaw na pag-aabuso yan ng kapangyarihan? Kung totoo po yan ang sinabi po ni si Secretary Laurel, mga kaboses, mga babayan. Baka ito pa nga ang dahilan, ng kung bakit mataas ang presyo. Nagkukulang po tayo ng supply ng isda. Baka naubos na ni Saldico, mga kaboses, mga babayan, kasi pinapasok ang politika at interes ng ilang tao. Kagaya ni Saldico. Ang napaganda po dito ay ang paninindigan po ng una ni Secretary Laurel. Pero hanggang saan kaya abot ito kung walang investigasyon laban sa mga nasasangkot? Yan po matindi po yan na mga kaboses, mga kababayan, matindi po iyan na akusasyon ni Laurel at sana itutukan yan, mga kaboses, mga kababayan, ng House of Representatives ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat sitahin na nila yan si Saldico. Nakakahiya na at kawawa po ang tambayan. Sino pa bang may gustong mag-project dito sa government, mga kaboses, kung kikikilan lang nitong Saldico? Grabe, no? Walang awa, mga kaboses, mga kababayan. Hindi na po naawa sa ating bayan. Wala pong puso, mga kaboses. Lahat na lang po ginagawang negosyo, pati ang pag-upo, mga kaboses, mga babayan. Alam nyo, tama nga siguro itong si Vice President Sara Duterte. Mga kaboses. Kasi, yung sinabi po ngayon po pinagpapatibay na, pinagtibay na po yung statement ni VP Sara po noon na yung budget ng House of Representatives ay na kay Saldico lamang, at kay Martin Romualdez. Well, marami na pong testimonya. Ano na pong gagawin ngayon? Ano pa po bang nasusunod na hagbang ng House of Representatives dyan? Wala lang pa rin. Papauwiin nyo na yun. Pauwiin nyo na si Saldico o pasagutin nyo na at papanagutin nyo na sa kanyang mga pinanggagawa. Mga kaboses, mga babayan? Dapat hindi po ganito kasi posibleng lalayasan tayo ng mga businessman Kasi hindi lamang po ito simpleng issue, mga kaboses, mga babayan. Issue po ito ng integridad, food security at tiwala po ng mamamayan sa gobyerno. Kaya kung totoo man po itong akusasyon ni Laurel, dapat magkaroon pa umadagdag ito sa investigasyon ng flood control. Hindi lang pala sa DPWH nagraraket itong si Saldico. Pati pala, mga kaboses, doon sa DA, hindi rin na pinalampas, mga kaboses. So, dapat po gawing transparent rin ang proseso ng import permits para maprotektahan po natin. Kagaya po ni Laurel noon, mga kaboses, mga babayan. Dapat po alam ng publiko kung sino po ang humihingi at sino ang binibigyan. Para malinaw po, walang duda at para hindi gawing negosyo ng politiko ang pagkain po sana ng taong bayan. Bakit tayo nag-i-import? Kasi nga, krisis tayo, mga kaboses, sa atin pong supply. Tapos meron pa itong mga gunggong, mga kaboses, mga kababayan, na humihingi. Humihingi ng lilimos at yumayaman po sa kanilang panlilimos
Diyan po sa gobyerno, hindi na kayo naawa. Wala ngang support ang binigay ninyo sa mga magsasaka at mga mangingisda. Tapos parang ang dating mga kaboses para masaya pa kayo kasi merong importation na nangyayari at makakapera kayo dahil dyan sa importation. Sana inalaw na lang ni Secretary Laurel no nabigyan ng 3,000 containers itong si Saldico at ipakain sa kanya lahat. Mga kaboses, mga babayan. Ito matindi po itong akusasyon na ito. So kayo mga kaboses, mga babayan, ano po yung reaksyon, opinion, suggestion po ninyo regarding po sa issue na ito? Paki-comment po sa baba at hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads dito po sa Standpoint, mga kaboses, mga babayan. Ako po yung nakasama. Please subscribe, like, and share. Hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint.